Hey guys! Gagawin ko tong vlog na to para yung mga katulad ko na nagka-cancer, natakot magpagamot kasi wala silang pera. Guys, huwag kayong matakot. If magkaroon kayo ng cancer, tapos wala kayong pera, caring na guys. Kahit wala kayong pera, makakapagpagamot na kayo. Basta matyaga kayong pumipila sa mga government natin. Kailangan mahabang pisi, pasensya, tiyaga. Pag nagtiyaga, may nilaga, guys. Ako, kukwento ko muna ha, kasi 2022, nung na-diagnose ako ng polyps. Then, nung nakita nila yung polyps, ang sabi nila sa akin is raraspahin ako. Pero before dyan, sabihin ko muna sa mga kababaihan, nakagaya ko, minsan trabaho ng trabaho, hindi na natin pinapansin kung anong meron sa katawan natin hanggat hindi siya sobrang sakit. Hanggat hindi siya sobrang sakit, din natin siya iintindihin. Pero guys, mali. Mali sa mga kababaihan na katulad ko. Tayo mga babae, konting pagbabago sa ating vaginal, kailangan nating intindihin. Kunwari kung tayo ay mens ng 3 days, 4 days, tapos biglang mag-1 week, kailangan mo nang magpa-check up kasi hindi yun maganda. Lalo na sa mga, yung mga nilalabas ng white mens. Kailangan ka palang tawag dito, kailangan makita mo rin doon kung may pagkakaiba or wala. Tandaan mo kung anong regular na lumalabas sa'yo sa white mens. Pag yung kagaya lang ng mga white lang ganun, parang mga cream, carry lang yun. Pero pag nag-brownies na, pa-check up ka na. Tapos yung kagaya ko ng mga misis na yung mga hindi nagkakaanak, naku po, mas lalo kayong delikado. Lalo na, kasi mas prone yung mga hindi nagkakaanak, kaya kung hindi ako nagkaanak, natanggalan na ako ng matris. Tawag dito, pag nagre-recharge din kayo ng kulay pink, kailangan nyo na magpa-check up kasi yun yung mga symptoms sa mga cancer. Pananakit ng puso na parang mabiya, ganun. So, sa madaling salita, yun yung nangyari sa akin. Dumudugo na siya, kaya nag-decide na ako na magpa-OB. Siyempre, natakot ako nung una kasi wala nga akong pera. Magpapa-OB, Diyos ko. Wala nga pera, diba? Napakahirap kaya maging mahirap. So, siyempre, ako si Wonder Lola ni Rara. Kailangan ko pang mabuhay ng mahabang panahon dahil kawawa naman ang aking unika iha. Kawawa naman siya pag ako'y sumalangit. Kaya kailangan natin lumaban para sa ating mahal sa buhay. Yan ang dahilan kung bakit ako lumalaban, yung maliit na yan. Yan siya. Siya yun guys. Kaya patuloy ako lumalaban sa buhay ko. Nakipaglaban ako kay cancer. Kahit wala akong pera. Ang ginawa ko lang ganito guys. Lumapit ako sa mga hospital na public. Taguig Pateros. Nung naraspa ako dyan, wala akong binayaran. Yung biopsy lang kasi hindi naliles yung biopsy. Nababawasan pero hindi yung totally na wala kang babayaran. May babayaran at may babayaran ka guys. Pero konti lang. Nung naraspa ako guys, ang nabayaran ko lang sa biopsy ko is 1.2. Less na yung doon. Tawag dito. Nung bago ako raspahin, sabi lang nila sa akin, makapal ang lining ng matris ko, may polyps ako. So, yung polyps ko, nakadikit siya sa tube. Kaya kailangan akong raspahin. Hindi siya kayang gupitin sa labas kasi nakadikit daw siya sa tube. So, nag-procedure ako ng raspa. June.
Naraspa ako ng June. June 12 yata yun. June 12 na naraspa ako. So, di ba, wala kang pera, raspahin ka. Pero, government nga lang, sabi ko sa inyo, pag may tiyaga, may nilaga. Yun, tiyaga-tiyaga ako, pila-pila, pabalik-balik. Then, naraspa na nga ako. Tapos, ang sabi sa akin ng doktor, okay na daw. Magkaka-baby na. Di ako naman ang lola ni Rara, happy, magkaka-baby na ako. The age of 36, wala pa akong anak. Magkakaroon na ako ng sariling baby eh. Ang saya-saya ko. Tapos guys, July 22, nakuha ko yung biopsy ng raspa ko. Na-shock ako. Pigo grade 2 yung lumabas. Pigo grade 2. Yung pagka-pigo grade 2 ko, sabi ko, cancer. Saan ako kukuha ng pera, gamutan? Panibagong operation na naman. Naisip ko yung apo ko. Naisip ko yan. Sabi ko, kailangan ko lumaban para sa kanya. Para sa apo ko. Kasi gusto ko pa siyang lumaki. Makitang lumaki at makatapos. Yun yung pangarap ko sa kanya. Lumabas pigo grade 2. Shock, saan ako kukuha ng pera? May cancer ako. Then, after nun, lakad sa mga government hospital. Lakad, kuha ka ng ganito, indigency. Go. August 12, 2022 pa din. Yun, tinanggalan ako ng matris. Shock. Tinanggalan ako ng matris. Lungkot syempre kasi wala pa akong baby. Tinanggalan ako ng matris. Pero sabi ko nga, may apo kasi ako. May mahal akong apo na kailangan pa lumaban. Fight, laban. Yun, naoperahan ako. Tanggalan ako ng matris. Pero, wala akong binayaran kahit piso kasi nilabit ko pa rin siya sa government natin. Kumuha ka pala guys ng, PhilHealth sponsored. Lakarin mo siya sa barangay ka muna, tapos punta ka ng social worker. Yun. Tutulungan ka nila at i-guide ka nila kung paano kumuha ng PhilHealth sponsored. Huwag kayo matakot guys, wala namang bayad yun. Libre lang yun. Tapos yun, naraspa na ako guys. Ay, tapos na pala ako sa raspa. Operation na pala. Yun, na-operahan na ako. Nag-stage 1B ako. Yun. Sabi sa akin ni Dr. Morales, undergo ako ng radiation. Okay. Radiation shock ulit. Walang pera. Mag-radiation. Mahal-mahal ng radiation. 40,000. Shock, walang pera. No radiation. Yun. Lapit lang ulit sa lapit lang ulit sa government. Nag-social worker ako sa Sampaloc, Manila. Tiyaga ako dun guys. Pumupunta ako dun ng 11 p.m. ng gabi. Tapos nakakauwi ako kinabukasan ng 10 or 11 ng morning. Ganun katagal yung pila. Kasi kapag pumunta ka dun ng umaga din, wala ka na madadatnan kasi 700 na tao lang ang kinukuha nila. Pero successful naman. Kasi lahat ng lapit ko dun din ako, dun nakuha yung mga gamot ako. Gaya nung PET scan ko. Yung PET scan ko is 56,000. Pero wala rin akong binayaran guys. Lapit-lapit lang. Nilapit ko siya sa social worker yun. Sa Sampaloc, Manila. Wala na kasi ako ng mga video na yun eh. Ngayon ko lang kasi naisipan gawin tong video na to para yung mga kagaya ko na mahirap na nagkaroon ng cancer. Yung iba takot na magpagamot kasi wala silang pera. Guys, okay matakot. May government tayo. Tutulungan ka nila. Ako nga yung PET scan ko, 56. Wala akong binayaran dun guys. Lapit ka lang ng lapit. Lapit ako sa DSWD. Nagkaroon ako ng guarantee letter, 50,000 din.
binigyan ako ng kapitan namin ng 5,000. So, 1,000 na lang ilalabas ko. Diba? Ganun yun, basta kapit lang kay Lord. Tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Yun, na-PET-scan ako sa Chinese General Hospital para makita nila kung kumalat ng cancer o hindi. Kasi nga gusto nila akong pa-radiation tsaka chemo. So guys, thankful naman hindi na ako kinimo. Praise God, hindi ako kinimo guys. Tawag dito, ngayon, from now, monitoring na lang ako. Monitoring na lang ako sa PGH every 3 months. Tapos guys, ganito yung kukunin nyo. Papakita ko sa inyo. Ganito yung kukunin nyo. Kasi ako ngayon lumalapit ako sa People's Day. Kumuha ako ng ganito sa center namin. Kasi marami pa rin tawag dito. Marami pa rin guys laboratory gamot na kailangan ko. Kaya eto. Kukuha ka ng indigency. Kuha ka ng indigency sa barangay nyo. Then, pa-xerox ka ng ID mo. Tapos, eto yung kukunin mo, yung medical cert sa inyong barangay health center. Yan guys. Ayan ang mga gagawin sa akin. Ilalapit ko pa yan dun guys. Kasi, na-pre-cancer nga ako. Namaga naman yung atay ko. Yan, ang daming gagawin guys. Yan. Ilalapit ko yan. Ito lang itong buo na to, makukuha nyo to sa health center. Tapos, yung pinakita kong indigency, sa barangay nyo lang kukunin yun. Then, tapos na. Dadalhin nyo na lang yun sa People's Day kung saan yung nasasakupan ng inyong munisipyo. Yun. Pag lumabas yun, libre na. Makakakuha ka na ng pambiling gamot. Tapos, malilibre mo na yung mga ultrasound, mga chemistry, ganon. Pero, tiyaga lang. Pag may tiyaga, may nilaga. Guys, bye-bye. Yung mga kagaya ko na may cancer na walang pera, huwag kayo matakot. Lapit lang tayo sa government. Government lang. Pag may tiyaga, may nilaga.